Hello, grade 2. Good morning. Now we'll have our Filipino and let's read first this story. The title is Pista ng Mga Bangkero. Ulitin ko, ang title ay or pamagat ay Pista ng Mga Bangkero. Isa sa magagandang tanawin sa Pilipinas ang talon ng Magdapyo. Anong pangalan? Talon ng Magdapyo na mas kilalang talon ng Pagsanhan. Okay? So yung talon ng Magdapyo ay kilala natin bilang talon ng Pagsanhan or Pagsanhan Falls. Ito ay makikita sa lalawigan ng Laguna. Saan makikita? Correct, sa Laguna. Isang paraan upang marating ang nasabing talon ay ang pagsakay sa bangka na daraan sa mga ilog ng Bumbangan at Balanak ng Pagsanan. So, paano ka makarating dito? Mag-ride ka dun sa bangka. At ang dadaanan nyo, may dalawang ilog ng dadaanan. Ilog ng Bumbangan at Balanak. Okay? Question. Sa anong paraan para makarating ang ng pagpunta sa talon Magdapyo o talon ng Pagsanhan? Anong gagawin para makarating doon? Think. Yeah, say it. Correct. Yun yung pagsakay sa bangka. Okay? Para makarating sa talon Magdapyo or Pagsanan Falls, kailangan yung sumakay sa bangka. Next, ang mga bangkero o mamamangka, ang tawag sa kanila ay yung tawag sila yung bangkero or mamamangka, parang driver sa mga sasakyan. Okay? So dito sa bangka, ang tawag sa kanila ay bangkero or mamamangka. Ay isa sa pangkat ng mga taong tumutulong upang mapanatiling tanyag ang talon. Sa pamamagitan ng bangka, dinadala nila ang mga turista sa talon ng Magdapyo upang makita ng buong kasiyahan ang kagandahan nito. So yung mga bangkero ang tumutulong dun sa mga turista. Ang mga turista, sila yung gustong pumunta, yung mga taong gustong makarating. Okay? Yun yung mga bisita. Okay. Ang pamamangka at pagtungo sa napakagandang talon ay kasiya-siya para sa mga turista. Umaabot ito sa 1 oras o higit pa ayon sa taas at bilis ng tubig o kung maraming nakasasalubong na bangka. So, ang pag-travel nyo nung bangka, inaabot ng 1 hour or more. So, it depends because sometimes there's a lot of tourists, yung mga boats. So, kailangan mag-wait sila ng turn para hindi sila magbanggaan. Subalit, napakahirap at mapanganib ang gawaing ito para sa mga bangkero, lalo na kung malbilakas at mabilis ang agos ng tubig. So, ito daw yung pamamangka, napakahirap para sa mga bangkero, lalo na kung mabilis yung tubig, yung agos, okay? May dalawang malakas at lisensyadong bangkero sa bawat bangka. Isa sa unahan at ng bangka at isa sa hulihan. So, itong mga bangkero nito, hindi sila ordinaryong mamamangka. Sila ay mga lisensyado, with license sila. Okay? So, may dalawa ang bangkero sa isang bangka. So, ito yung isa sa unahan, ito yung pangalawa sa hulihan. Tapos ito yung mga gustong pumunta, yung mga turista. Gustong bumisita sa talo ng Magdapyo or talo ng Pagsanhan. Nasa gitna ng bangka ang isa or hanggang 3 pasahero. So dito, sa gitna, sa middle, nandyan yung mga passenger, yung mga tourist. So pwedeng isa, pwedeng dalawa, pero pwede ring 3. Hanggang 3 lang, okay? Gamit ang isang sagwan lamang, buong husay na namamangka ang mga bangkero sa makitid na daanang nasa pagitan ng malaking bato. Tingnan niyo yung malalaking yan, dyan sila dumadaan. So, meron silang tig-isang sagwan. Okay? Yung sagwan, yung pinapanggano natin. Ayun ang ginagamit niya. Yun. Okay? Para mag-move yung boat.
Kailangang malakas ang katawan ng bangkero upang maimanobra ang bangka. May mga pagkakataong binubuhat nila ang bangka upang maitawid ito sa matataas na bato. Okay? So sometimes kinikerry nila yung boat. Lalo na kung pag yung maliit yung tubig, hindi masyado makadaan yung bangka. So kinikerry nila yung boat. Next, makikita ang iba pang talon, lunti ang paligid, at nagtataasang puno habang namamangka patungo sa sikat na talon. Ito yung sikat na talon, yung talon ng Magdapyo or talon ng Pagsanhan. Ihahatid ng balsa ang mga turistang nais makarating sa tinatawag na Devil's Cave. Ito naman yung tinatawag na balsa, yung pinagdikit-dikit na mga kawayan. Ito yan, balsa ang tawag dyan, okay? And then, ito yung ginagamit kung gusto ng mga turista na makapunta sa Devil's Cave. Rumaragasa ang malamig na tubig mula sa itaas ng talon papasok sa kuweba. Kay sarap lumubog sa malamig na tubig habang nasa loob ng kuweba. Paglabas ng kuweba, lalo pang kasiyasiya ang pagbagsak ng tubig mula sa talon. Yung kuweba, yun yung cave. Okay? So, dun yun sa Devil's Cave. Dahil sa ipinakikitang lakas ng loob ng mga bangkero sa gawaing ito, isang piyesta or pistang parangal ang sinimulang ipagdiwang para sa kanila. Tinawag ito na Pista ng mga Bangkero. Naging matagumpay ang unang taon ng pagdiriwang nito, kaya ginaganap na ito taon-taon. So, dahil dun sa kagitingan ng mga bangkero, naisipan ng kanilang lugar na magkaroon ng fiesta or pista ng mga bangkero. At dahil nung sa first time nila naging successful, so ginawa na nila ito every year. So ang magaganda at makukulay na bangka at karosa ay ipinaparada sa liwasang bayan. So hindi sa kalsada ha, dyan sa water sila nagpaparade. Ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan ay nagtatanghal ng mga sayaw at tugtugin. So, ayan yung mga bangka. Nilalagyan nila ng design. Tapos, nagpaparade sila dyan. Tampok din ang regata or karera. Regata o karera ng mga bangka. Racing ng mga boat. Idinaraos din ang paligsahan sa pagandahan ng gayak ng garahe ng bangka. O yung kung saan mo pinapark yung iyong bangka. May contest din para sa pinakamalinis na pampang. Ginaganap din ang pagpili ng ginoong bangkero o ang pinakamahusay na bangkero. Ang pinakahihintay na bahagi ng pista ay ang parada ng mga nanalo sa paligsahan, ang pagpili ng lakan at hiyas ng pagsanhan. Yung lakan is yung boy, yung hiyas, girl. Okay? So, pipili sila ng isang babae at isang lalaki ng pagsanhan ang nagwawakas sa pagdiriwang. Ang pista ng mga bangkero ay nagpapakita ng mayamang kultura ng hindi lamang ng pagsanhan, kundi ng buong Pilipinas. Kaya halina, makasaya tayo sa pagdiriwang na ito. Okay? Pista ng bangkero. So, pakikuha po ang inyong book at titingnan natin kung naalala nyo yung tungkol sa kwento. Open it on page 114. 114. Number 1, saang lalawigan makikita ang Talon Magdapyo? Where can we find the Talon Magdapyo? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, or Quezon? Where? Next, let's go to number 2. Sa anong pangalan mas kilala ang Talon Magdapyo? Okay? Talon ng blank. Talon ng Kalima, Talon ng Pagsanhan, Talon ng Amadeo. Okay, saan kilala yung Talon Magdapyo? Next, number 3. Anong sasakyan ang gagamitin upang makarating sa talon? Okay?
What kind of transportation are you're gonna use to reach the falls? Yung talon. The waterfalls. Car? Kotse ba? Bus? Bangka? Next, number 4. Sino ang isa sa mga pangkat na mga taong tumutulong upang manatiling tanyag ang talon? Sino ang isa sa mga pangkat na mga taong tumutulong upang manatiling tanyag ang talon? Next, number 5. Ilang lisensyadong bangkero ang makasasakay sa bawat bangka? Ilan yung bangkero, yung driver ng bangka, ilan yung bangkero? Okay, 1, 2, 3. Next, number 6. Saang bahagi ng bangka nakasakay ang isa hanggang 3 pasahero? Yung mga pasahero, saan sila nakaupo? Sa unahan, sa gitna, or sa hulihan? Next, number 7. Bukod sa bangka, ano ang isang gamit ng bangkero sa pamamangka? Next, number 7. Number 7. Oh, tapos na 7. And number 8. Ano ang kuwebang gustong marating ng mga turista? Blank cave. Blank cave. Japanese cave, devil's cave, heaven's cave. Next, number 9. Ano ang pistang parangal para sa mga bangkero? Ano yung sineselebrate? Pista ng mga blank. And number 10, ano ang tawag sa karera ng mga bangka? Yung another term for racing ng mga boat. Okay, tapos na. Paki-close po ang book at punta naman tayo sa ating pang-uri. Okay? Pang-uri or adjectives. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan, describing words sa pangalan o panghalip. Naglalarawan ito ng kulay, hugis, lasa, amoy, laki at katangian. It describes the color, shape, taste, smell, size, and yung katangian. Kulay, the examples of kulay are pula, dilaw, asul. Hugis is bilog, parisukat, tatsulok. Okay? Bilog is circle, square, and triangle. Lasa, mapait, bitter, matamis, sweet, maasim, sour. Amoy, mabaho, mabango. Okay? Laki, malaki, maliit. Katangian, mabait, kind, magalang, respectful, masayahin. Okay? Dami or bilang, few, many, one, two, like that. So, yan yung mga describing words. So, for example, masarap ang bibingka. So, ang pang-uri dito or adjectives is masarap. Ang pang-uring masarap ay naglalarawan, dinidescribe niya yung bibingka. Okay? Pangalan, yung noun. Bibingka. Bibingka is a food. Okay? Food yan. Nagsasabi ang masarap ay nagsasabi ng lasa, ng taste. Next, number 2. Ito ay mabango. So, for example, you're holding it. Ito ay mabango. So, ang pang-uri or adjectives there is mabango. Pang-uri is mabango. Ito ay naglalarawan sa panghalip. Nasaan dyan yung panghalip? Ito, kasi you're holding the item. Ang sinabi mo lang ay ito. Nagsasabi yung mabango ay nagsasabi ito ng amoy. Okay? Amoy. Next, number 3. Nanalo ang dalawang kalahok. Nanalo ang dalawang kalahok. Ang pang-uri dyan or describing words or adjective is dalawa. Ito ay nagsasabi ng bilang sa pangalang, yung noun, kalahok. Okay? Okay, let's have another one. Isa, find
the adjective or pang-uri in this sentence. Isa sa magandang tanawin sa Pilipinas ang talon magdapyo. Nasaan ang pang-uri? Ready? Think. Say it. The correct answer is maganda. Maganda. Okay? Ito yan. Yung tanawin ay maganda. Okay, next. Malakas ang agos ng tubig. Malakas ang agos ng tubig. Ready? Nasaan ang pang-uri or adjectives? Ready? Think. Say it. The correct answer is malakas. Very good. Next. Number 3. Ang makukulay na bangka ay ipinaparada. Ang makukulay na bangka ay ipinaparada. Nasaan ang pang-uri or adjective? Say it. The correct answer is makukulay. In English, this one is colorful. Okay? Ang bag ni Rika ay kulay dilaw. Ang bag ni Rika ay kulay dilaw. Nasaan ang pang-uri? Pang-uri. Say it. The correct answer is dilaw. Okay, last. Bilog ang hugis ng buwan kagabi. Bilog ang hugis ng buwan kagabi. Nasaan ang pang-uri? Nasaan ang pang-uri? Say it. The correct answer is bilog. Bilog. Okay, now please get your book and open it on page 118. Open it on page 118. So, instruction, sabi dito, letter A, bilugan ang pang-uring ginamit sa pangungusap. Circle the adjective used in the sentence. Number 1, isang tanawin sa Laguna ang talon ng Magdapyo. Isang tanawin sa Laguna ang talon ng Magdapyo. Nasaan ang pang-uri? Pakibilugan. Go! Next, let's go to number 2. Napakaganda ng talon. Napakaganda ng talon. Where is the pang-uri or adjective? Go! Let's go to number 3. Pinaghihiwalay ito ng dalawang daluyan. Pinaghihiwalay ito ng dalawang daluyan. Answer please. Next, number 4. Tanyag ito sa mga turista. Tanyag ito sa mga turista. Next, number 5. Malalakas ang mga bangkero. Malalakas ang mga bangkero. Malalakas ang mga bangkero. Next, number 6. Maraming turista ang namamasyal. Maraming turista ang namamasyal. Next, number 7. Ang agos ng tubig ay napakabilis. Ang agos ng tubig ay napakabilis. Number 8. Laging matagumpay ang pista ng mga bangkero. Laging matagumpay ang pista ng mga bangkero. Number 9. Makukulay ang mga bangka. Makukulay ang mga bangka. Number 10. Pinipili ang pinakamalinis na pampang. Pinipili ang pinakamalinis na pampang. Asan dyan yung nagde-describe sa pampang? Now, let's go to letter B. Box, yung mga salitang inilalarawan ng pang-uring nakasulat ng pahilis. Ibabox nyo yung
mga salitang inilalarawan. For example, malaki, ang bahay nila ay malaki. So, ang sulat ng pahilis or nakaslant is malaki, yung big. Ano yung malaki? Bahay. Tama. So, yun yung ibabox natin. Okay? So, let's go to number 1. Pinipili ang pinakamahusay na bangkero. So, sino yung pinakamahusay? I-box ang sagot. Pinipili ang pinakamahusay na bangkero. Sino yung pinakamahusay? Ang pinipili ay ang pinakamahusay na blank. Next, number 2. Siya ay malakas kaya nanalo. Siya ay malakas kaya nanalo. Sino ang malakas? Siya ay malakas kaya nanalo. Number 3. Ipinakikita ng piyesta ang mayamang kultura. Ipinakikita ng piyesta ang mayamang kultura. Ano ang mayaman? Next, number 4. Sumakay sila sa malaking bangka. Sumakay sila sa malaking bangka. Ano yung malaki? Number 5. Ang unang pagdiriwang ng pista ay ginanap noong taong 1999. Ang unang pagdiriwang ng pista ay ginanap noong taong 1999. Ano yung unang naganap? Okay. For your assignment, study for our quiz tomorrow and take a picture of pages 114, 115, and 118 and send it in our class dojo. Thank you everyone and see you tomorrow. Bye-bye. Bye, bye, bye.